given na nasa 8 yung humaharap ng kaso, if one more senator is arrested or is subjected to an arrest warrant, the count would be reduced to 21. So in your legal opinion, if that happens, could the conviction threshold be further reduced to 14? Because 2/3 of 21 is 14. What my position is to apply the doctrine in Avellino. No? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced. Nilang baguhin. Yung nasa Constitution, gusto na naman nilang baguhin. Dahil alam nila na wala yung 2 senador, yung threshold na kailangan makuha na lang daw ay 15 boto para ma-convict si BP Sara. What? Ng House Prosecution Panel. Sa huling pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, iginiit nitong hanggat walang pinal na desisyon sa mga kaso laban sa kanya, walang batayan ng mga pahayag na inalisan na siya ng kapangyarihang isagawa ang kanyang constitutional duties gaya ng pagiging Senator Judge sa papalapit na impeachment trial. Alam mo naman natin na from start to finish, I'm sure, unless of course, makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But ano naman yung paano naman magiging fair yun on the part of defense? At Pababain o reduce yung threshold ng kailangan makakuha ng ganitong boto. Diba? Kailangan ng 2/3 ng 24 is 16. So ngayon, gusto nilang sabihin, okay, wala yung 2. 22 na lang kayo. So, i-reduce natin. Yan ang panukala ng mga unggoy. Meeting nila, hindi na hearing yung ginawa nila eh. Pagko-cover ng pagko-cover, hanggang muntik ng pasukin ng 18 Marines, ayun, sinuspinde ang meeting daw. Ngayon ko lang po narinig yan. Hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. So, paano mo nasabi? Ha? Paano mo nasabi na hindi na sila chairman? Oo, nagtataka kami. Gumagawa na naman kayo ng sarili nyong testimonya na hindi na sila chairman ng Blue Ribbon. Bakit? Nakakuha ka ba ng tamang boto na sinama mo yung 24 mga senador? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho, kanya-kanya na hong paraan. Kanya-kanya yung gawa na ho ng paraan para makuha lang yung 16 na boto. Ngayon may panukala sila. Pero bago natin pasadahan ngayon, lahat ng video ngayon, isang like, sa share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap ka ng notification. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi ho magtatapos yan hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. At syempre, andyan lang po yung join button, pindot-pindot lang. Simulan na natin ito. Ito nakakatawa ngayon mga kasama. Mantakin nyo, meron ho siyang panukala. Ano yan, panibagong rules, te? Ang gusto ng aling ito, ibabaho sa 15 yung dapat na 16 na boto para makonvict si BP Sara. Ano yan, panibagong rules mo lang? O panibagong rules nyo lang? Kayo, kung hindi na at sa tantan nyo na hindi na kayo makakakuha ng panalo dito sa impeachment ni BP Sara at wala naman talagang makukuhang 16 na boto, tigil-tigilan nyo na. Kasi may banat sila. Hindi lang ito nag-iisa. Pati yung taga Maynila, may banat. Ang mungkahi naman niya, kailangan daw, kung wala daw sa trial, itong 2 senador, na yung isa ay nakakulong, which is si Senator Jinggoy, at yung isa ay nawawala at nagtatago, which is si Senator Bato, ibaba daw sa 22. Wow. Pati Pangulo nakikisali na, magpapatawag ng special session, Aroy. Talagang Talagang panic mode na kayo. Gusto niyo malaman? Ito pa kawalan ng sapat na boto sa impeachment trial, pinangangambahan. Ito na sinasabi, kawalan ng sapat na boto
sa impeachment trial, pinangangambahan daw. Oh. At hearing ng Cayetano Black sa flood control, di otorisado ng Blue Ribbon. Ayan na naman kayo. Kayo, or ano ba yung tawag doon? O otorisado ba kayo? Nang agaw lang kayo ng eksena. Dahil nga gusto niyo pagtakpan yung mga pangapangalan niyo. Kilala na si Tolfuk, mamaya yan. Tanging senator judges na present sa paglilitis ang pwedeng bumoto sa hatol kay BP Sara. Yan ang sinasabi ng taga Maynila. Kilala niyo ba yun? Yung nagpatayo ng barangay hall sa gilid-gilid ng bangketa. Paray mo. Tipin niyo mga kasama, pinondohan ng gobyerno, magpapatayo ka ng barangay hall sa bangketa. Saan ka nakakita noon? Ngayon, pinatibag. Sinayang ang pondo. Diba? Pasok natin ito. Ano na may eksena mo, te? With the current situation, yes. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairwomen of the different committees of the Senate. Para sa House Prosecution Team, ilan ang base number ng senador na tinitignan niyo po ngayon? This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Afternoon. Question, follow up po kay Congresswoman Jinky because, again, this is your legal opinion. So with 22 senators who are functioning sa scenario na yon, based on your legal opinion, does that mean for you, the conviction threshold should be reduced to 15? Given that... Hindi ako magaling sa math eh. Para paki-compute mo na lang 2/3 of 22. So that's 15. If 15 po, that's Yes, you. yes. Congresswoman Jinky, since this is also in the realm of possibilities, given na nasa 8 yung humaharap ng kaso, if one more senator is arrested or is subjected to an arrest warrant, the count would be reduced to 21. So in your legal opinion, if that happens, could the conviction threshold be further reduced to 14? Because 2/3 of 21 is 14. What my position is to apply the doctrine in Avellino, no? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced To 14. to 14. Okay. 14 for the threshold, For the threshold. If 21 for the baseline. Yes, opo. And since nandito na rin si Congresswoman Bell, is that also an opinion that you subscribe to? Kasi sinabi kanina ni, I think, Kong Zia, na parang iba-iba syempre yung opinion ng prosecutors and it's not yet pag-uusapan collectively. So, Congresswoman Bell, is that also an opinion that you subscribe to? Yes, it is an opinion I share with Chair Jinky. And why That's po? also the opinion I share with Kong Jing. Kita nyo? Yung nasa rules, gusto na naman nilang baguhin. Yung nasa Constitution, gusto na naman nilang baguhin. Dahil alam nila na wala yung 2 senador, yung threshold na kailangan makuha na lang daw ay 15 boto para ma-convict si BP Sara. What? Ang dami yung alam, ano? Dahil ba sa kagustuhan nyo na ma-convict at mawala at mapatalsik si BP Sara, may panibago kayong panukala. Sa tingin nyo kakagatin ng mga judges, mga taga-Supreme Court yung mga ginagawa nyo? Ang sabi doon sa batas, hanggat hindi napapatalsik at hindi natatanggal sa pwesto ang mga senador, sila pa rin ay senator judges. Sila pa rin ay may karapatang bumoto. Tandaan nyo yan. Kayo mga abogado, kayo ang alam niyo yun, yung sinusubo niyo yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat sa taong bayan. Dapat hindi ganun. Abogado kayo. Alam niyo ang batas. Huwag niyong baliin. At meron pang banat dito, Oo, dahil nga, ito kasi, 15 ang gusto lang kunin. Kasi nga daw, 2 ang wala. So, yung computation ng 2/3 dun sa 22 na senador, siyempre mababawasan yun. Yung hindi nila makuha na 16 na boto para kay BP Sara, para sa conviction, gagawa nila ng paraan para makuha yung conviction. Nakukuha nyo?
Ganito ginagawa nila ngayon. Meron silang, sa kanyang opinyon, pero gano'n na rin ang, sabi ni Allen Ledesma, gano'n na rin ang gusto niya tumbukin. Una, kwento-kwentuhan. Tapos mapapaniwala nila. Tapos gagawin nila. Kasi, bukas na mangyayari yung special session. Di ba nagbigay nga ng babala si former Congressman Mike Defensor na ang sabi niya na habang nagkakaroon ng special session at umattend yung mga magagaling na senador at matatapang na senador at yung mga senador na may paninindigan, doon isasagawa yung pag-aresto dito sa mga kinakasuhan na senador. 8 na yung nababanggit. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga sa inyo, talagang pinipilit nila na pakasuhan ang mga senador. Kasi nga, alam nila hindi makakakuha ng 16 na boto eh. Para-paraan na sila dito. Isipin nyo gumagawa na sila ng paraan para si BP Sara ay ma-convict na. Alam nyo kung anong mangyayari niyan? Kung halimbawa ipilit nila, marami galit. Sobrang galit ng taong bayan. Kasi parang baling-bali na ang ginagawa nila eh. Panggigipit na, pambabraso na. 'Di ba? Ngayon, ito may papaliwanag tayo dito. Kung ikaw hindi mo kayang manindigan, Mr. V, may advice sa'yo yung airpat mo. Si Pastor. Manindigan ka sa katotohanan. Yan ang kanyang tema rito eh. Tama nga naman ang tatay mo. Kung ikaw ay magpapasakop doon sa mga kaibigan mo at alam mo naman mali yung kanilang mga mungkahi at kanilang mga aktibidades, wag yun na sundin mo. Sundin mo yung utos, yung naaayon sa taas at naaayon sa puso mo. Kaya ito, papasok natin yan. Alamin natin kung ano yung payo nito ni Pastor. Sa ating bansa dahil sa corruption. Tama. Kaya sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka, hindi kung anong gusto ng tao sa politika, sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. At iyon ang dapat manaig. Tama. Huwag kang magpatakot. Huwag kang matakot sa mga, gumagambala sa'yo na ikukulong ka. Si Senator Jinggoy, talaga nanindigan talaga ang mama. Ibang klase ang paninindigan. Kasi alam niya wala siyang ginawa. Di ba sinabi mo na rin yun, Mr. B, na sinabi na rin ng nakakaalam na walang insertion nangyari. Bakit kailangan mo matakot? So, sundin mo lang kung ano yung payo ng tatay mo, ni Pastor, sigurado maliliwanagan ka. Alam mo naman ang kagustuhan ng taong bayan, ang katotohanan, transparency. Sana hindi mo biguin. Ngayon, kung a-attend ka sa special session at doon na mangyayari ang dapat nilang isagawa at mangyari, aray ko. Tapos ang karera mo sa politika. Expect mo na yan, masisira ang karera mo dahil ayaw ng tao ng mga dashu. Ngayon, ito may pag-uusap dito. Ito si Mayor Magalong. Ayaw niyang sabihin na Maleta Boys, Kargador itong 18 Marine. Ayaw niya ring sabihin 18 Marine kasi hindi naman daw lahat Marines. So ang kanyang paliwanag dito, bakit yung nagsisiwalat ng mga kadorobohan at yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, siya pa ngayon ang kinakasuhan. Bakit hindi protektahan ng gobyerno? Anak ng tipaklong. Paano po protektahan? Mastermind yan. Kilala nyo naman. Di ba? Sino ba mastermind? Pag pinoprotektahan niya ng mastermind, ibig sabihin, kakalabanin niya yung sarili niya. Mali pala. Pag siniwalat yan ng mga congressman na Dorobo, senador na Dorobo, ibig sabihin, mabubuka kung sino mastermind. Kaya ito, makinig ka, lalo-lalo na yun. Bumira yan kahapon eh. Ito si Jong A. Yung taga Mindanao na akala mo talaga matindi. Pagtatawanan siya sa sarili niyang bayan.
Pinagtatawanan ang mama. Di ba? Bawal sa kasi sa ano nila yan. Tapos ginagamit niyang. Mayor Magalong, ikaw na hong bahala magpaliwanag kung ano yung hinanaing mo sa gobyernong ito. Mabanggit na Marine sila. Kasi di naman sila lahat Marines eh. At karamihan na sila sa kanila were actually discharged. Ano. So, I would rather call them as 18 witnesses. Ayaw ko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 maleta boys o kaya 18 cargadores. Mali naman yun. Dapat protektahan sila. Tama. Diba? Kasi whistleblower sila eh. Dapat bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan, bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila, wala nang gustong mag-attempt pa na maging whistleblower. No? Pinipili lang nila, Mayor, yung, alam nyo ganito yan eh. Naalala nyo yung DE na kinasuhan at nakulong na ginawang state witness na naipasok sa WPP o Witness Protection Program dahil lang sa nagsoli ng kaperahan. Ilang milyon ho ang sinoli? Anong mga director na ito, mga district engineer. So doon pumasok yung makikita mo, kapag magsoli ka, ligtas ka. Pagkakampi ka nila, ligtas ka. Mawawalan ka ng kaso. Ilang beses na ho nangyari yan. Sige, simulan natin dito. Doon sa district engineer. 3 ho yun. 3 ho yun. Nagsoli, nawala na ng kaso. Walang kaso ha. Malinis ang pangalan. O isang senador na naghudas. May kaso, ilalabas na. Ano nangyari? Yun, bumaligtad. Wala nang kaso. Diba? Nakuha nyo. Etong isa pa na nababanggit na hindi pa natin matumbok kung talagang magsasalita siya kung pangangatawanan niya yung statement niya last day na sinabi niya pag magkakaroon ng special session, ayaw niya na mag-away-away, makisawsaw sa awayan, sa bangayan sa Senado. Alam mo naman kung anong punto nun. Baka mawalan din ng kaso. Yung nanindigan at alam niyang wala siyang kasalanan at alam niyang ginigipit siya at hinaharas siya, ayun, may kaso. Kasi hindi lumipat eh. Hindi tumawid ng bakod. Nakukuha nyo? Ganon nga ang kalakaran ngayon. Kaya dito, mahirap sa gobyernong ito, pag hindi ka kaalyado at ayaw mong sumanib sa kanila, sigurado ka, kulong ka. Ngayon, ilan na senador ang nababalita ngayon na may kaso na? Ilalabas na ho yung kaso. Ilan na? Nababanggit na ho yung 2B, itong 1B, Senador Marcoleta, Senador Robin, Bongo, ilan ho? Makita nyo na. Ngayon, uubusin nila yung alyado ni Senador Alan Peter Cayetano o yung majority, yung tunay na majority para lang makuha ang liderato. Ano ang pinakamadaling yung explanation diyan? Kaya nila gusto kunin yung liderato na yan, magkaroon ng special session para makapaghalal sila kung sino yung magiging opisyalis, mga committee chairman. Dahil sa ganun, pag nakuha nila yung blue ribbon, tapos na ang usapin ng flood control. Ibig sabihin, kontrolado na. Kaya nga, ang dami nila mga pasakali ngayon eh. Ginagawa nila ng paraan. Pati ngayon itong pagkawala ng 2 senador, wala yung senador kasi ngayon dyan sa diba? Yung isa nakakulong, yung isa nagtatago. So, gusto nilang palabasin kung sino lang daw yung nasa trial o sa paglilitis o yung mga senator judges, yun lang ang kailangan bumoto. Hindi naman pwede yun. Ano ba sabi sa batas? Diba? Ano ba ang tanong doon? Kapag ba senador ka at hindi ka pa natatanggal, sino ba ang mga nanumpa ng mga senator judges? Lahat naman sila, diba? Bakit mo parang iche-chepwera yung 2?
Ano yan, para-paraan nyo? Kaya kayo nanggigigil kasi nga wala kayong makukuha 16. Kaya pinipilit nyo na naman magkaroon, yung threshold na kailangan lang makuha is 15 ng 2/3 ng 22 na senador. O, kita nyo, 22 na. Ginawa nyo na naman ang kwento. Lalo-lalo na ito, taga Maynila na naman ang nagmumungkahi nito. Nagtataka tayo, bakit ang dami nilang nagmumungkahi ng mga ganyan? Di ba? Hindi magiging patas para sa dalawang kampo kung wala sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang sinumang senator judge, subalit makakaboto pa rin sa paghatol. Ayon nito kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isang miyembro ng House Prosecution Panel. Sa huling pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, iginiit nitong hanggat walang pinal na desisyon sa mga kaso laban sa kanya, walang batayan ng mga pahayag na inalisan na siya ng kapangyarihang isagawa ang kanyang constitutional duties gaya ng pagiging senator judge sa papalapit na impeachment trial. Alam mo naman natin na from start to finish, I'm sure, unless of course, makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But ano naman yung paano naman magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya. So ano naman na paano nagkaroon ng fair justice doon sa ganung sitwasyon? Hindi po ba fair lamang kung sino yung nandoon, sila ang mag-desisyon dahil sila ang nakakapag-observe ng mga demeanor ng mga iuupong testigo. Kita nyo. Kaya sila gumagawa na ng paraan para sabihin kung sino lang daw yung nandoon sa trial, sila lang yung pwedeng bumoto. Bigyan natin ng senaryo. Okay, wala yung dalawa. 22. Yung minumungkahi ng isang babae, parang ganito rin 24 sila, tinanggalan mo ng dalawa, 22 na lang. So ngayon, kailangan na lang pababain o reduce yung threshold ng kailangan makakuha ng ganitong boto. Diba? Kailangan ng 2/3 ng 24 is 16. So ngayon, gusto nilang sabihin, okay, wala yung dalawa. 22 na lang kayo. So, i-reduce natin. Yan ang panukala ng mga unggoy. I-reduce nyo ng 15. Nang sa ganon, makuha nila ang tamang kwenta. Ganito. Ilan ang senador? Wala ang dalawa? 22. Ilan yung magagaling na mga dorobo na sinasabi nilang magaling sila? 12. May magja-jump na isa. May magja-jump na isa. Kumari lang. Sabi natin kumari. O totoo. 13. Meron sila ngayon pepersahin na dalawa. Meron silang pepersahin na dalawa dyan for sure. Kasi kakasuhan nga nila Papa-aresto Niluluto na yung kaso, di umano. O may kaso na, di umano. Ngayon, kung pag makuha nila yan, kasi yun lang ang tamang bilang nila Wala nang iba. Kung makuha nila si Mr. B at yung dalawa pa na matatakot nila, sigurado makakuha sila ng 15. Hanggang doon lang sila sa 15, wala nang ibang lilipat. Nagigets nyo? Ngayon, ibalik rin natin ang sitwasyon. Doon naman sa acquitted ni ma-acquit. Matanggal ang kaso o mapalaya. Matanggal ang pag na-acquit si BP Sara, ilan lang kailangan? Siyam lang naman ang kailangan. O tatanggalin uli natin yung dalawa. Kasi binibigyan na nila ng ano bang tawag doon? Talagang pepersahin na nila Wala ang dalawa. So hindi na naman kasama sa 24 senador, 22 na naman. Yung dalawang wala, kalyado ni BP Sara. Bibilangin natin yung siyam. Wala na yung dalawa. Marcoleta, Marcos, Robin, Bongo, Legarda, 2 Cayetano, 2 Villar. Pasok pa rin pala. Kaso nga lang, pag nakuha nga nila yung 2 B, sigurado. Di ba? Yun ang kailangan nila para matapos ang problema nila at ma-convict nila si BP Sara at wala nang
Inday Sara sa 2028. At hindi lang yon, plus ito pang liderato na maghahalal sila ngayon sa special session. Na yung pag-uusap sa mga nakawan mawala na. Tuluyan na hong makalimutan ng taong bayan. Hindi pwede. Yan ang hinahanap ng taong bayan eh. Kung sino mastermind, anak naman tipaklong kayo. Diba? Kawala ng sapat na boto, hindi ho mawawala ang sapat na boto. Kasi gagawan nyo nga ng paraan eh. Diba? Natatakot sila dito sa Cayetano Black kasi nga, yung Cayetano Black talagang lumalaban. Talagang sinasabi kung sino yung durobo. Hindi kagaya dito sa Gatchalang Black, puro pagko-cover. Sabi na Aling Ledesma yan. Pagko-cover, Kuya Goods. Ayan na nga, nakukuha na nga natin eh. Doon pa lang sa meeting nila, hindi na hearing yung ginawa nila eh. Pagko-cover ng pagko-cover, hanggang muntik ng pasukin ng 18 Marines, ayun, sinuspinde ang meeting daw. Ngayon ko lang po narinig yan. Hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. So, Paano mo nasabi? Ha? Paano mo nasabi na hindi na sila chairman? Nagtataka kami, gumagawa na naman kayo ng sarili nyong testimonya na hindi na sila chairman ng Blue Ribbon. Bakit? Nakakuha ka ba ng tamang boto na sinama mo yung 24 mga senador? Di ba 12 lang yung quorum nyo? At tinuro ka lang kung pwede ka bang maging Blue Ribbon Chair. Ikaw naman naniwala ka na ikaw yung Blue Ribbon Chair na kahit wala ka namang boto. Sinabi rin niya mga galing na abogado. Bawal din daw yung quorum nyo kasi kailangan sa quorum 13. 12 lang kayo. Kaya kayo nagpapasaklolo sa boss nyo eh. Takot na kayo. Natataranta kayo ngayon. Sobrang tarantan nyo na sa mga Duterte. Pati yung tamang botohan gusto nang pababain. Anak ng bugi ano pa ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? Tinawanan na lang ni Senator Erwin Tulfo ang kumalat na impormasyon sa social media tungkol sa pagkakaroon muli ng Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa naturang post na ibinahagi ni dating Congressman Mike Defensor, inaanyayahan pa nito ang publiko na makiisa at suportahan ang pagdinig. Ayon kay Senator Tulfo na siyang itinalagang Blue Ribbon Chairperson ng new Senate Majority, unauthorized o walang pahintulot ang planong pagsasagawa ng hearing sa labas ng Senado. Kita nyo, takot na kayo? Actually, mamaya meron hong hearing ang Blue Ribbon ng Cayetano Black. Mamaya yan. Nabanggit na natin yan eh. Post yan ni Miss Cathy Binag. Tingnan nga natin. Pasadahan nga natin ulit. Kasi, takot sila eh. Diba? Takot sila ngayon sa mga mailalabas at malalaman ng taong bayan. So ito, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Papasok natin to. Mamaya natin babalik yung mga nila. Tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ng lahat ng ating mga kababayan na makisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa Martes, which is today, sa Double Gem EDSA Garden Event Place, alas 10 ng umaga. Suportahan ang Brave 18 at ang karagdagang 14 at ang mga senador, si Senador Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Amy Camille at Mark Villar. Kasama si Camille Villar, Padilla, Legarda, Estrada, Villanueva at Bongo. Suportahan nyo mga kasama, suportahan natin ito. Kasi ito lang yung tama at nagsasabi ng katotohanan sa ating mga kababayan. Doon sa hearing ng mga unggoy, wala yun. Puro cover up lang ang nangyayari doon. Wala kang aasahan doon. Nakakaawa ang Pilipinas. Kasi, talagang tinatago nila kung sino yung mga durobo. Ayaw na lang ilantad sa taong bayan kung sino yung mga durobo. Gusto lang kumamal-kamal sa kaba ng bayan. Yan lang ang tanging nakikita natin dyan eh.
O, tuloy. Isang opisyal na pahayag ng komite, binigyang diin ng senador na hindi pahihintulutan na ang pangalan at integridad ng institusyon ay mabigyan ng maling interpretasyon o magamit sa mga walang pahintulot na paglalabas ng impormasyon. Dagdag ng senador, kung matutuloy ito bukas, magiging kagaya lang ito ng nakaraang pagtitipon ng Cayetano Block, kaugnay ng Sa inyo nga nakakahiya eh. Nung nagyabang-yabang kayo, na magkakaroon kayo ng hearing, biglang naging meeting. Tapos sasabihin mo, kahiya-hiya yung hearing ng Cayetano Block. Wow! Tignan nyo yung mga pahina nyo. Pinagtatawanan kayo ng taong bayan. Asar na sa inyo ang taong bayan. Inis na ho ang sambayan ng Pilipino dahil sa mga pinaggagawa nyo. Kung di kayo magsinungaling sa taong bayan, meron kayong pagtatakpan. Yan ang napanaginipan ni Aling Ledesma sa tuwing nakikita niya yung pagmumukha nyo sa screen. 'Di ba? Kaya sasabihin nyo, walang kakwenta-kwento yung Cayetano Block, kayo ang walang kakwenta-kwenta. 'Di ba? Wala ng sapat na boto sa impeachment trial, pinangangambahan. Ito na, nangangamba na talaga sila. Sobrang pangangamba na nila. Bakit daw nangangamba? Iminungkahi ni Senator Ping Lacson na payagang makaboto sa impeachment trial ang mga senador na posibleng makulong dahil sa flood control scandal. Suspindihin daw sila bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mambabatas at hukom. Yan ang kambal na gampanin ngayon ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paano kung unti-unting madagdagan ang mga senador na masususpindi dahil sa flood control scandal? Paano raw magkakaroon ng malinaw na desisyon sa acquittal o conviction ng vice-presidente? Yan ang pinangangambahan ni Senator Ping Lacson. Aniya, paano raw magkakaroon ng maliwanag na desisyon kung halimbawa ay 15 na lang ang matira sa Senado? Ang remedyo dyan ni Lacson, suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge dahil kung hindi, magkakaroon daw ng krisis. Wala raw mangyayaring impeachment dahil nakompromiso na rin ang pagdedesisyon ng mga hukom. Suggestion pa ni Lacson, padaluhin ang mga nakadetain na senador sa impeachment trial habang may bantay na kawani ng Bureau of Jail Management. Yun nga lang, alanganin daw ang sitwasyon na makikita ang senator judges ang mga ito sa umaga pero bilanggo sa gabi. Pero Alam nyo, itong panukala niya. Nangangamba siya eh. Ito, ang ano niya rito, parang hugas kamay pero huwag kayo maniniwala. Wag na kayo maniniwala. Ang gusto niya rito, kailangan makaboto ng conviction. Meron naman siyang side dito na parang sumaside siya sa mga kay BP Sara. Pero hugas kamay na lang yan eh, yung mga gantong style. Para lang masabi, pumanig kami sa iyo noon doon ako sa iyo kasi alam na nila mangyayari. Wala na sila makukuhang boto. Nakikita niya na sa sitwasyon ngayon, nakikita niya na ngayon yung galit ng taong bayan. So yung iba dito, minsan makikita mo parang gusto na lumipat gusto na umalis. Kaso nga lang, napepersa sila kasi yung amo, yung galit ng amo, baka sila naman ang pag-initan. Pero kung umabot ka sa ating video ito, ako naman ay maglalambing Paki-like and share nyo yung video natin at si Mang Banat, paki-subscribe. Isang magaling, lagi ko rin pinapanood dito itong Mang Banat na to. Hindi ko alam kung matanda na to o bata ito. Ayan yung kanyang channel Medyo gumaganda na yung ano niya. Tulungan natin tulungan natin si Mang Banat isang Baka slide. mawala yung issue na yan na parang bulalang. At baka ibaling na naman nila ang issue sa mga Duterte. Ilipat na naman po nila ang init sa mga Duterte. Pag-initan na naman si Sara Duterte at ang mga kaalyado nito. Malamang sa malamang kasi, ganun na naman ang mangyayari niyan. Di ba? Pwede. Kaya supportahan natin yan. Kaya ako yung naglalambing sa inyo at syempre, shoutout tayo. Kakainom ko ng kape nadighay ako Yan, shoutout kay kay Sir Roman Rodriguez, shoutout po sa iyo ng LA, California. Norman Condo, shoutout po sa iyo Maridel Lim. Jerry San TV, shoutout po sa iyo Jesus 6996.
Oo, Adoraciones Kondo, shoutout po sa iyo ha. Senya Apak, shoutout po sa iyo. Jonalyn Regodos, shoutout po. Virginie Sitameha, shoutout po sa iyo ma'am. Julius Madera, shoutout po sa iyo. Daniel Tongol, shoutout po. Gitan 4473. Ricardo Rama, shoutout po. Ma'am Damanusan, shoutout po. Aubrey James, shoutout po sa iyo. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo. Carmelita Denker, shoutout po sa inyo. Ma'am Malu, The Survivor Mix Club, shoutout po. Floriana Intong, shoutout po. Susan Amilo, shoutout po. Alma Musico, shoutout po sa iyo. Wilfredo Abaw, shoutout po sa iyo Anzay Lee, shoutout po sa inyo. Jose Ausmolo, sorry. Alberto, shoutout po. Robert Meha, shoutout po sa inyo. Samuel Milan, shoutout po. Golden Boys Tamaraw, shoutout po sa inyo. Tol Jepoy, shoutout po sa inyo. Armando Sidro, shoutout po Oo, si Ma'am Damanusan. Oo, Bonima Kaludos, shoutout po sa iyo. Dan Hungary, shoutout po sa iyo. Tony Uy, shoutout po Cindy Rios, shoutout po sa iyo. At Pintalan, shoutout po sa iyo Kay Ma'am Nanette Labiton shoutout po sa iyo Ma'am Nanette. Alana Sis, shoutout po sa iyo. User JH2GJ4UG68, shoutout po sa iyo Bruno Hack 2150, shoutout po sa iyo. Ma'am Catherine Panganiban, Catherine Buluran, shoutout po sa iyo. Alma Musico, shoutout po sa iyo. Justin na Malabanan, shoutout po sa iyo. Romeo Diaz, shoutout po. Willie Molina, shoutout po sa inyo. Reynante Mendoza, Joseph Amigus, shoutout po sa inyo. Rica Klang, shoutout po sa inyo. Joy Lynn Benson, shoutout po. June Dison, shoutout po sa inyo. Oo. Susan Tolentino, shoutout po. Aymanuronga, shoutout po sa inyo. Noel Dakara, shoutout po sa inyo. Pixie Porchik, shoutout po. Leslie, shoutout po sa inyo. Clarita Hamili, shoutout po sa iyo. Nicanor Galorio, shoutout po. Geraldine Catalan, shoutout po sa iyo. Emma Lagda, shoutout po sa iyo. Leonor Espinosa, shoutout po sa iyo. Jose Arsmolo, shoutout po sa iyo. Gyo Jawaywin, shoutout po sa inyo. Alberto, shoutout po sa iyo. Sir Shep UK, ayan, shoutout po sa iyo, Sir. John Ana Miranda, shoutout po sa iyo. Elizabeth Servalbo, shoutout po sa iyo. Yan, kung umabot ka sa ating video na yan, ang aking paglalambing naman po sa inyo. Like, share niyo yung video natin. Hanggang sa muli ho. Bye-bye!